Yan po, magandang araw po sa inyong lahat. Tumuli si Sagap TV ang nagbibigay po sa inyo ng maikling informasyon at sa mga buong team Kalingap, panguna ni Kuya Bal, ni Ed, and Kalingap Rap. So, andito tayo sa Bula, Camarines Sur, kung saan po dito nakatira ang isa pong Kalingap reactor na si Kuya Julay Paunil, at dito po kami nag-lunch. Galing po sila Kuya Bal sa pamimigay at pamamahagi po sa mga ating kapwa Bicolano na mga relief goods sa mga nasalanta nito lamang nakaraang Bagyong Christine. At ngayon meron tayong papanayamin na isa pong Kalingap partners o tinatawag na K-Boys ay si Kalingap Jomar. At magbibigay po siyang maikling payo at sa ating mga kababayan na nasalanta. So, samahan niyo po ako at ating pakinggan ang saloobin ni Kalingap Jomar. Araw po mga Kalingap, mapagpalang araw po sa inyo lahat na mga Sagap TV. Ito po si Kalingap Jomar, ang ating kababayan na kapwa nating Bicolano. Sa pong Nagenyo. Yan, at may mensahe po si Kalingap Jomar para sa ating lahat, sa lahat pong naapektuhan ng nagdaang Bagyong Christine. So ano pong maipapayo mo sa mga lahat na nanghihina ngayon, sa mga nawawalan ng pag-asa, siyempre nalulungkot sila hanggang ngayon. Anong masasabi mo? Gusto ayun po, ano lang din. Alam ko nakalungkot yung nangyari, pero isipin nyo lang po, hindi lang din po kayo ang naanuhan. Marami din po sa kababayan natin ang halos din po ng naranasan nyo. So, yun lang po, pagpatuloy lang po sa buhay, lagi lang po mag-pray, at tawag yan. Grabe din kasi kayo yung nangyari din talaga. Kasi halos karamihan naman, inabot ng baha. So, yung iba po dyan, halos wala na rin talaga. Kumbaga yung mga bigas na ano-ano po nila is, na ano din talaga, inabot, mga palay, hindi na pinabangan. So, yun po, ano na lang, pray na lang po, and darating yung araw na, tawag yan, makabangon lang din tayo. Makabangon din tayo. Yun sa mga nawalan ng mahal sa buhay ng mga ipapayo mo. Sa mga nawalan sa buhay, nalungkot din para sa kanila. Kasi, siyempre po, buhay na yun, kuya. Di ba na yung mga gamit kasi na, yung mga appliances, mga kagamitan, lang mawala. Pero pag buhay na rin kasi, nawala, is ibang usapan na din yun. Siyempre, malungkot talaga yun. So, siguro maging na rin tayo sa mga susunod na if ever man na may kalamitan o bagyong darating, maging lang din tayo. Anong tawag doon? Maging alerto na lang tayo. Kung kailangan pong lumikas na habang maaga pa. Kasi minsan kasi yung nangyari din kasi yung biglang pagbaha, mga gabi na rin kasi yun Gabi, hindi naman unexpected po Kung siguro medyo maaga-aga pa or baka kaya pang makalikas or gano'n. So yun, ingat na lang din po. Sana makabangon agad din tayo. Tulungan na lang po tayo sa mga Sa mga hanggang ngayon, wala nang mabalikan silang tirahan, masasabi mo. Opo, mabalikan. Actually ko naalala ko din yung beneficiary ko. Sige. Talaga. Kasi halos wala din sa kanilang naiwan. So yung mga damit nila, yung mga pagkain is totally na wash out din talaga dahil sa baha. Wash out. So, nakalungkot. Ganun talaga siguro kung na lang din talaga, move forward na lang din talaga. And wag ko yung mawala ng pag-asa po kasi andyan naman po yung Panginoon natin para magbibigay rin po yun ng blessing. Sa mga unexpected na ganap ay mga unexpected na oras, tawag niya meron na lang darating na blessings dyan. Tsaka isipin nyo lang po, ang buhay is malaking blessing na rin yun natin, yung pagbangon natin sa araw-araw, although mahirap man kasi kanya-kanyang kalagayan, mahirap talaga yung buhay ngayon, pero yung gift of life andyan pa rin. So habang may buhay nga, sabihin nila habang may buhay may pag-asa. Napaka-importante yung buhay na binigay ng Diyos sa Opo. yun ang kasi ang
material na bagal na pwede pa rin palitan yan eh. Opo. Pero yung mahal sa buhay, hindi na yung makapalitan. Kumbaga, nakatatak na yan sa isipan natin na pag isang miyembro ng pamilya mawala sa atin. Oo. Oo, totoo yun. Kahit ilang beses mong pilit kalimutan, bababal. Opo, habang buwan na yan. Habang buwan na. Kumbaga, hindi na natin yung malilimutan. Kaya yun, magamit nga, tulad nga sabi mo, Kuya Sagap, yung magamit na papalitan naman yung buhay is hindi na. So, ano lang din talaga tayo. Ingat na lang palagi. Nakakalungkot yung nakita mo sa mga videos na yung mga negosyo, nakakalungkot talaga. Pero ganun pa man, sabi mo nga, tama yung sabi mo na move forward, diba? Forward. Opo. Kasi hindi naman habang buhay permanente na ganun yung sitwasyon na hindi laging sakuna, hindi Tulad ka kanina, Kuya, parang ang grabe din naman yung pa-feeding po. Papapiling. Papapiling po nila Kuya Bal. Nakalita rin nga parang kumbaga nakita ulit natin yung mga saya ng mga tao. Yung kasiyahan nila na may dumalaw sa kanila. Kasi maganda din Kuya yung mapunta natin physical. Physical. Kasi minsan kasi akala nila wala nang tutulong sa kanila. Ganun. Wala nang mag-reach out sa kanila. So, dahil sa nangyari din kanina, napatatag natin yung mga kababayan natin. Saka yung ginagawa ng Team Kalingap, sa mga laylaying lugar na hindi na talaga naaabot. Siyempre sa karamihan naman talaga nga tumutulong. Maraming din tumutulong kasi sa mga laylay na bayan, hindi maabot. Kaya ginagawa ng para ng Team Kalingap para makapunta dun sa pinakaliblib na lugar. Ito nga po, hindi ko nga in-expect na pupunta ito ng Team Kalingap nila Kuya Man. Kasi Kamsur na to eh. Kamsur yun. Tapos, itong bayan na to, tulad ng bayan ko sa Namba, isang malit lang din na bayan na normal lang na nangyayarahan. Simple lang ang pamumuhay dito. So, di ko rin expect na mapupunta dito nila Kuya Bal. Nakalingap ng buong Kalingap. Kaya masaya ako. Kaya tawag dito, yung sulit yung pagod. Kasi pag nakita natin yung taong humingiti na kakalimutan yung mga mapapait na nakaraan. So kahit sa maliit na bagay, kahit pa paano, hindi lang sa ibinigay yun gamot yan sa mga naisip nila yung mga na hindi nila makalimutan medicine yan gamot yan sa gamot sa isipan, kasi mental yan sa tawag yung mental tawag mental health po mental yung cured yung cured yung gagamutin yung isipan opo yung isipan yung emotional mga so yun kahapon yung sa burong-burungan ni Kuya Bal may isang babae doon na umiyak talaga, hindi niya makalimutan yung nangyari sa kanila na pinundar daw nila na mag-asawa, biglang naglaho na isang parang bula. Yung naipayo ko sa kanila na basta okay yung mga anak niyo, yun ang napaka-importante. Pero hindi rin kasi nakita ko yung invalid yung naramdaman nila. Ikaw ba naman po Kuya magtrabaho, magpundar. Tapos sa isang higlap lang mawawala. So nakalungkot talaga yun. Sabi niya no choice siya hindi naman niya daw hilig tumbang yung humingi ng tulong baga. Kasi nakikita niya naman yung mga barangay niya na mas deserving na mabigyan ng ayuda. So, no choice siya, nagpila siya doon. Sabi niya, back to zero daw siya. Kaya napilitan daw siyang kumbaga sabi niya, kinapalan ko na lang yung mukha ko. Pero wala daw silang makain. Yun lang naman yung source of income nila, yung 13 na nawala, yun na wash out. Yung mga po, okay lang, huwag po kayong mahiya. Kung may halimbawa nag-apapabot ng tulong, huwag po kayong mahiya kasi, kumbaga, tulong din po yan. I mean, minsan pantawid na rin, pantawid gutom. So, yun Kuya. Nakakalungkot. Ang final message mo sa mga kapwa natin Bicolano, sa mga lumalaban ngayon, final message mo sa mga kapwa natin Bicolano, patuloy na lumalaban mula nun hanggang ngayon kasi lagi naman tayong binabagyo. So laban lang, yun lang din talaga, laban lang, kapit lang.
patuloy lang na humingi ng tulong, or kausapin niyo po ang Lord and God. Kasi, kumbaga, darating na lang yan. Minsan, yung miracle, nadating na lang talaga na hindi natin ina-expect, kuya. So, yun, pakitatag lang, saka move forward lang. Ganun talaga. Karamihan sa atin nagbaback to zero, lalo na pag binabagyo. So, yun. Kapit lang. Yun, maraming salamat, Kalingap Jomar, sa magandang mensahe. Kahit papano ay maiibsan yun po yung mga emotion nilang nararamdaman at lungkot. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe para sa ating lahat at sa kapwa ng Bicolano. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Pastor. So, ayan po mga Kalingap, mga kasagap. At napakinggan nyo naman po yung sinabi po kanina ni Kalingap Jomar, na nagbigay po siyang maikling mensahe sa lahat pong naapektuhan nito lamang nakaraang bagyong Christine sa ating bansa, especially sa Kabikulan, Batangas, at iba pang part po ng Northern Luzon. Ayan po, sa mga nadaanan po ng bagyong Leon, at kayo po ay magpakatatag at lahat po ay babangon. Sabi nga, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa mga kagamitan, at pwedeng palitan ang kagamitan kahit papaano, pero yung buhay ng tao ay hindi kailanman pwedeng palitan. So andito tayo, kung nakikita nyo po, ito po yung mga taniman ni Kuya Julay Paunil. Si Kuya Julay Paunil po, isa pong reaction po ng Team Kalingap. So ito, napakalawak po. Dito po yung sa Bulacan, Camarines Sur. So itong lugar na to ay inabot daw ng tubig baha. So iyon po yung pinuntahan po natin kanina. Ayan, maraming salamat po sa lahat po na nandito. Mag-iingat po tayong lahat, at always be pray. Magdasal lang tayo At sabi nga, merong unexpected na blessing na darating na hindi natin inaasahan. So mag-ingat po kayong lahat. Maraming salamat po, and God bless you all.